talaga, hawak. Kumbaga sa ano, may shackles siya sa paa at sa kamay. So, he cannot do anything unless sabihin ni Goldie unless Inamin ko sa sarili ko na nagkamali ako, kinarma na ako. Kasi mali nga naman na sagutin mo sila ng ganun. Na syempre emotional ka na po eh. Gusto mo ipaglaban yung sarili mo and yung relationship nyo. inamin din niyang nagkamali siya. Inamin din niyang kinarma daw siya. At dito, nagkamali siya dahil sabi nga niya, di ba sa video, nakapagsabi siya ng hindi maganda sa nanay niya, nasagot niya ng hindi maganda, kaya na-emotional daw siya. So, basically, kung iisipin natin, di ba, kasi hindi basta-basta makakapagsalita ng di maganda ang nanay o makakapag-action o sasama ng husto ang loob. Kung hindi talaga nagbitaw ng hindi katanggap-tanggap na salita sa magulang at hindi gumawa ng hindi rin katanggap-tanggap. Ayun yung disrespect, disobey, dishonor. So, hindi basta-basta magre-react ng ganun ang magulang. Although, mali talaga yung ginawa niya kasi ano siya sa media, social media. Kasi, di ba, kadalasan yun yung way ng mga tao ngayon to share the feelings. So, yung sabihin, hindi kayo nag-rarant sa social media, di ba? Yung mga post nyo nga dyan, kung ano-ano. So, unawain natin si Mrs. Yulo kasi nagkakamali rin siya. Di ba? Nag-post lang siya ng ganon kasi nga hindi siya makakuha ng response from her son. Hindi siya makakuha ng tamang komunikasyon sa anak niya. Alam ko kung ano yung mali ko, tinanggap ko yun. Magpo-focus na ako sa sarili ko ngayon and sa relationship namin ni Chloe and nag-move on kami. Hawak ni Goldie sa liig di ba? Hawak talaga, hawak. Kumbaga sa ano, may shackles siya sa paa at sa kamay. So, he cannot do anything unless sabihin ni Goldie unless mayroong pahintulot si Goldie, di ba? Nakikita niyo si Goldie nga sagutan sa nanay niya at walang ginagawa si Yulo para ipagtanggol. So, ibig sabihin, siya din mismo yon. Ang nag-voice out lang si Goldie. Binigyan niya ako ng mga tao talaga na totoong magmamahal sa akin, totoong susuportahan ako na kahit matalo manalo, nandyan sila. Kasama ko sila umiyak. Actually, nung hindi ako nanalo sa World Championships. Pero kasama ko rin silang umiyak nung nanalo ako. Ayun yung para sa akin, gift din ni Lord. Hindi lang yung pagkapanalo ko, pero yung mga taong pinalibot niya sa akin, kaya akong mahalin po. Nakakadismayan sobra, di ba? Nakakadismayan sobra. Kasi yung mga sinasabi niyang totoong tao na sumusuporta at nagmamahal sa kanya, kailan lang niya nakilala. Siyempre, nakikinabang sa kanya, kaya susuportahan siya. Tingnan natin na hindi niya suportahan yung mga yon. Hindi makikinabang sa kanya kung susuportahan pa rin siya. Kung walang masabing di maganda sa kanya. As long as mayroong nakukuha sa kanya, susuporta talaga yun, lalo na ibang tao. Huwag tayong ipokrita. Yun talaga ang realidad ng buhay. Nakakalungkot lang talaga na mas pinili niyang pagpasalamatan yung ibang tao na kailan lang niya nakilala, na nakilala niya at tinutulungan siya, sinusuportahan niya dahil may pakinabang sa kanya. Kinalimutan niya yung pamilya niya, yung mga magulang niya, na totoong nagmamahal at sumuporta sa kanya. I know sumusuporta pa rin until now, kaya lang nasaktan talaga sila ng husto. Kinalimutan niya yung ilang taong nagmahal sa kanya, yung nanay na nagsilang sa kanya, nag-alaga sa kanya araw-gabi, hindi makatulog, di ba? Hanggang sa turuan siyang maglakad, dalhin siya sa school, mag-aral, suportahan siya, hanggang sa napunta sa gymnastics. Di ba, nakikita niyo yung mga post niya sa profile niya, sa kanya at saka kay Mrs. Yulo. Masaya sila Masaya sila. Nagpapasalamat siya lagi sa mama niya. Diba? Sa pamilya niya. Mabait siyang bata. Not until dumating talaga itong si Chloe na sumira ng relasyon ng pamilya. Siya na sinira niya yung pamilya niya. Nakakaano kasi talaga. Ewan ko. Di nag-iisip si Kaloy talaga. Sa bandang huli na lang niya marirealize niyan kasi ngayon bulag pa siya May mga challenges na dumarating sa tao. Hindi lahat
ng panahon, nandiyan yung ibang tao para sa'yo. Babalik at babalik ka sa totoong nagmamahal sa'yo, ang pamilya mo. Kasi yan ang kadugo mo, yan ang totoong nagmamahal sa'yo. Magkaroon man kayo ng alitan, di pagkakaunawaan. Pagdating sa mahigpit na sitwasyon, pamilya mo pa rin ang karamay mo at dadamay sa'yo. Ganun yon.